Sa mga nagdaang kabanata ay nakita na nga ng mga Supreme na malapit na sa kanila ang dalawa. At lumipas din ang ilang mga sandali sa hilagang bahagi ng Wushentek, na kung saan tumigil na ang mga Supreme. Nagsaad din ang leader ng pangkat na ito na ang martial god Peak na ito ay masyadong kumpiyansa sa 2 taong iyon, at walang anumang pagtatanggol sa loob ng sekta. Nakangiti ding nagpahayag ang isa na ang Wushentek ay napapaligiran nila sa lahat ng panig, sa isang utos lang ay madugo nilang malilinis ang martial god Peak. Tumunog naman ang communication stone ng leader sinyalas na may mensahe na ipinadala sa kanya. Nang makita niya ang mensahe ay napangiti ito ng malademonyo at kanyang sinabihan ang kanyang mga kasama na maghanda na ang lahat. Agad na naghanda ang mga ito at umabati patungo sa kanilang target na pinangungunahan ng leader. Ngunit sa itaas naman ay nakita sila agad ni Xiao Chen. Kaya naman hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida at agad na nagpakawala ng isang atake. Nagulat naman ang mga hangal nang makita nila ang isang malaking kamao na patungo sa kanila. Napamura din ang isa dahil sa hindi maganda ang sitwasyon, binalaan din niya ang kanyang mga kasama na mabilis na magtago. Ngunit dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nila ito naiwasan pa, nagkaroon din ng malakas na pagsabog sa kanilang harapan dulot ng malakas na atake. Samantala sa kabilang banda naman ay kaharap ni Li Yunfei ang ilan sa mga Supreme habang nasa likod ang matandang monghe. Sinabihan din ng Supreme si Li Yunfei na huwag na nitong subukang tumakas. Nainas naman si Li Yunfei sa sinabi ng Supreme, kaya naman sinabihan niya ito na mahusay ito dahil sa mayroon itong tapang. Sa kanya ding inis ay agad niyang inilabas ang kanyang aura. Sa lakas ng aurang lumabas ay nagulat ang mga Supreme dahil sa hindi nila inaasahan na malakas ang aura nito. Agad naman na sumugod si Li Yunfei habang kanyang sinasabihan ang matandang monghe na lumabas ito. Mabilis din siyang nakalapit dito at habang naghahanda ay kanyang sinabi na kung may lakas loob lang ba itong magtago sa likod. Nagpakawala naman si Li Yunfei ng kanyang atake, ngunit agad na inilabas ng matandang monghe ang kanyang aura upang makagawa ng kanyang barrier. Ginamit din niya ang kanyang ipinagbabawal na teknik, dahil dito ay nag-ipon sa kanyang noo ang enerhiya. Agad din niya itong pinakawalan at habang nangyayari ito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na samantalahin ang pagkakataong ito. Nang marinig naman ito ng ibang Supreme ay agad nilang inihanda ang kani-kanilang mga abilidad. At agad na sinamantala ang pagkakataon, bahagya namang nahirapan si Li Yunfei sa kanyang sitwasyon. Nagkaroon din ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ni Li Yunfei dulot ng pinagsamang mga atake. Napansin naman ito ng mga nasa taas ang nangyari kay Li Yunfei. Kaya naman nakangiting sinabi ng matandang Supreme na si Li Yunfei ay nawasak na, sinabihan din niya ang kanyang mga kasamahan na sundan din siya upang wasakin din ang Supreme Body ng physical cultivation. Inilabas din niya ang kanyang aura upang ihanda ang kanyang pamamaraan. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa mas kumakapal ang asul na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Lumabas din ang isang malaking imahe na kagaya niya. Ngunit ang kanyang pamamaraan na ito ay hindi ganoong sapat para gumawa ng malakas na atake. Ngunit gayunpaman ay nagpakawala pa din siya ng kanyang malakas na atake. Habang pinagmamasdan lang naman siya ni Xiao Chen ng kalmado, naglabas naman ng apoy ang Supreme Fire sa kanyang daliri upang tulungan ang matandang Supreme. Kaya naman lumabas sa likod ng malaking imahe ang malakas na aura ng apoy. Hindi din nagpauli ang ibang mga Supreme dahil sa tumulong din ito upang mapalakas pa ang atake ng matandang Supreme. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ito ng sapat na lakas upang matugunan niya ang malakas na atake. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang bigat ng pressure ng malaking palad na patungo sa kanya. Kaya naman sa puntong ito ay naiinis na lamang siya. Nagpatuloy ang kaganapan sa kalangitan habang sinasabi ng matandang monghe na dito na ito matatapos. Sa lakas naman ng atake na pinakawalan ng matanda ay ramdam din ito ng mga nasa baba. Makalipas ang ilang mga sandali ay humupa na ang malakas na atake. Makikita naman ang dalawang mabilis na aura na nagtungo sa kalangitan na hindi napansin ng mga hangal. Samantala sa Wushentek na kung saan lumitaw na din ang mga kalaban dito. Sunod-sunod ang pagdating ng mga hangal sa Wushentek. Sa pamumuno ng isang Supreme, natatawa din niyang sinabi na patay na ang dalawang iyon. Sinabihan din niya ang kanyang mga kasamahan na siya ang papatay sa mga ito dahil gusto niya ang mga buto ng Wushentek. Nang marinig naman ng kanyang mga kasamahan ang sinabi ng kanilang leader ay agad na sumugod ang mga ito.
Ngunit sa hindi inaasahan ay may isang malakas na atake na tumama sa kanila dahilan upang magsitulsikan ito dulot ng malakas na atake. Ang gumawa ng malakas na atake ay si Thunder God, sinabihan din niya ang mga hangal na gusto niya itong makita. Na kung paano nila papatayin ang mga tao sa Washenfeng. At kung paano nila kukunin ang mga buto. Napamura naman ang leader nang makita niya si Thunder God. Ngunit hindi sa puntong ito ay hindi lang si Thunder God ang lumabas dahil kahit ang Black Dragon ay lumabas na din. Bakas din ang malakas na aura na lumalabas sa buong katawan nito dahil sa galit. Hindi niya din inaasahan na maglalakas loob ang mga hangal na pasukin ng Wushentek. Sa kabilang banda naman ay ginamit na Wuleng ang kanyang Titan True Form. At sa laki nito ay nagmistulang langgam ang mga hangal. Agad din itong nagpakawala ng kanyang atake at sa lakas nito ay hindi nila ito kinaya. Nagpakawala din ng malakas na atake si Xuanfeng at tinatawag niya itong Xuanfeng Slash, dahil din dito ay hindi nakalapit ang mga umatake sa kanya. Samantala sa kabilang banda na kung saan tuwang-tuwa ang mga ito sa pag-aakalang nagawa nilang mapaslang ang dalawa. Natatawa ding sinabi ng matandang monghe na ang lahat ay gumawa ng mga pagsisikap. Natatawa ding sinabi ng Supreme Fire na hindi talaga alam ng dalawang taong ito ang kalawakan ng mundo. Kahit ang matandang Supreme ay nagsaad din na kahit na ang dalawang ito ay nakamit ang pinakamataas na antas ng cultivation, paano sila magiging kalaban ng ating napakaraming kapanalig. Dagdag pa niya na sigurado din siya na nakuha na ng iba ang Wushentek sa sandaling ito. Kasabay din nito ay nagtawanan ang mga ito, ngunit sa hindi inaasahan ay nakaramdam sila ng malakas na aura. Kaya naman napalingon ng matandang monghe sa kanyang likuran at kanyang tinanong na kung ano ito. Nabahala naman ang dalawa na sabi pa nga ni Supreme Fire na maaring ito ang dalawa. Dahan-dahan naman na lumabas ang dalawa habang naglalabas ng malakas na aura. Sa mga puntong ito ay ginamit na ng dalawa ang kanilang tunay na lakas. Sarkastiko ding nagtanong si Li Yunfei sa mga ito na kung ano ang ipinagmamalaki ng mga ito. Natatawa ding sinabi ni Xiao Chen na naglalaro lang sila kanina, ngunit ngayon ay kailangan na nilang magseryoso. Napaisip naman ng matandang monghe habang kanyang pinagmamasdan ang lakas ng dalawa na sigurado siya na hindi madaling patayin ang 2 taong ito ngayon. Matapos din niya mag-isip ay agad niyang binalaan ang kanyang mga nasasakupan na ang dalawa ng ito ay nasa sukdulan na ng kanilang mga lakas. Dagdag pa niya na hindi dapat nila bigyan ng pagkakataong huminga ang dalawang ito. Nabahala naman na ang dalawang taksil sa kanilang nakikita dahil sa lakas ng aurang nilalabas ni Xiao Chen at Li Yunfei. Ngunit mas lalo naman silang nabahala nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang dalawa, na kahit ang matandang monghe ay nagulat din sa bilis ng dalawa. Agad din na inatake ni Xiao Chen ang matandang Supreme na hindi naman ito naiwasan. Na kahit si Li Yunfei ay nagpakawala na din ng kanyang atake sa Supreme Fire. Sa lakas din ng atake ng dalawa ay dahan-dahan na bumabagsak ang dalawa habang nawawalan din ito ng malay. At nang sandaling bumagsak ang dalawa ay nagkaroon ito ng malakas na impact. Dahilan din upang bawian ng buhay ang dalawa sa isang iglap. Nagalit naman ang matandang monghe nang makita niya ang nangyari sa dalawa niyang nasasakupan. Ngunit tinawanan lang naman siya ni Xiao Chen ng nakakaluko. Hindi naman itinanggi ng matandang monghe na talagang malakas ang dalawa. Samantala kinakabahan naman na ang kanyang mga nasasakupan sa likod. Nagsaad din siya na ang 5 taluktok ng Immortal Realm. Natatakot siya na kahit na makabawi siya sa kanyang dating peak ng cultivation level, wala pa din siyang magagawa sa dalawang ito. Sumigaw naman ang isa na dapat na silang tumakbo dahil ang dalawa ay masamang espiritu. Sa sinabi ng isa ay agad naman na ginawa ito ng iba dahil sa takot nila. Habang ang matandang monghe naman ay nagulat sa ginawa ng kanyang mga nasasakupan. Tinuwanan naman siya ni Li Yunfei at sabay niyang sinabi na lumipas na ang momentum Muyuanzo. Natatawa namang sumagot ang matandang monghe na nag-aalala siyang hindi pa, dahil kung sa tingin ba ni Li Yunfei ay aasahan niya itong mga walang kwentang tao. Kasabay nito ay agad na ginamit niya ang ipinagbabawal na niyang pamamaraan. Dahil naman dito ay hindi makagalaw ang kanyang mga nasasakupan. Nagtataka din ang mga ito na kung anong nangyayari sa kanila. Ngunit tawang-tawa naman ang matandang monghe at kanyang sinabi na sila lang ang pin ng matandang ito. Dagdag pa niya na ginamit niya ang banal na kapangyarihang ito upang tulungan silang mapabuti ang kanilang cultivation. Katawa-tawa lang na talaga ang mga tanga na ito ay naniwala.
Sa kasamaang palad ang dalawang supreme na sina Tian Ku at Wu Yan ay wala na. Gayunpaman, kahit na ganoon ang nangyayari ito ay sapat na. Matapos din siyang magsalita ay pinagpatuloy na muli niya ang kanyang ginagawa. Habang ang dalawa naman ay tahimik na pinagmamasdan ng matandang monghe. Nagtinginan din sila dahil alam na nila kung ano ang kalalabasan ng matandang monghe. Ilang sandali pa ay dahan-dahan nang nagbabago ang anyo ng matandang monghe. Maya-maya pa ay makikitang naging isa na itong Bone Dragon. Nang matapos din ang kanyang pagpapalit ng kanyang anyo ay naglabas ito ng malakas na aura. Habang ang mga nasasakupan naman niya ay isa-isang sumasabog at nagiging mga alikabok na lamang. Nagsaad din ang matandang monghe na ang banal na kapangyarihang ito ay personal na itinuro ng dayuhang Bone Dragon Lord. At ang matagal niya ng pinaplano at ngayon ay nagawa niya na. At sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay mas mahusay kaysa sa dati. At kayong dalawa ay nasa ikalimang antas lamang ng Immortal Realm, gayunpaman, ngayon ay naabot niya na ang ikapitong rurok ng Immortal Realm. Mayabang din niyang hinamon ang dalawa, at kanyang sinabihan na huwag nito isipin na bibigyan niya ito ng pagkakataon. Nagtinginan naman ang dalawa sinyalas na sabay silang gumawa ng atake. Mabilis naman na sumulpat ang dalawa sa harapan ng matandang monghe. Agad din na nagpakawala ng malakas na atake si Xiao Chen. At nang sandaling tumama naman ang atake ng ating bida ay nagkaroon ito ng malakas na impact dahil sa nagawang harangan ito ng matandang monghe gamit ang kanyang pakpak. Unti-unti ding nagkakaroon ng bitek ang malaking kamay na ginawa ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong naglaho na parang bulat dahil sa lakas ng puwersang inilabas ng matandang monghe. Agad naman na lumapit si Li Yunfei upang gumawa ng kanyang atake. Ngunit agad naman siyang sinampal ng malakas gamit ang pakpak ng matandang monghe. Bahagya namang tumilapon si Li Yunfei dahil sa lakas ng puwersa nito. Pinakawalan din ng matandang monghe ang kanyang malakas na aura, nipatikip naman ng mukha ang dalawa dahil sa lakas ng inilabas na aura nito. Sinabihan din ng matandang monghe ang dalawa na hindi man lang kayo makalusot sa bone spurs niya, kaya ano bang pinaglalaban ng mga ito sa kanya? Sinabihan din niya ang dalawa na tatayo lamang siya at hahayaan niyang umatake ang dalawa. Ngunit sinabihan naman siya ni Li Yunfei na masyado nang namamaga ang matandang monghe. Inihayag naman ng matandang monghe na ang kalamangan ng kanilang mundo ay malapit niya nang makontrol. Samantala sinabihan naman ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na, umalis na lamang ito dahil ang pagpatay sa matandang monghe na ito ay sapat na sa kanya. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hayaan na siya na lamang ang gumawa nito. Nang marinig naman ito ni Li Yunfei ay agad siyang hindi pumayag sa gusto ng kanyang senior. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang ang matandang monghe naman ay nagtataka na sa ginagawa ng dalawa. Hindi siya makapaniwala dahil parang binabaliwala lang siya ng mga ito. Kaya naman galit niyang sinabihan ang dalawa na kung ano ba sa tingin nila siya. Dahil ang kagaya niya ay isang immortal na nasa ikapitong yugto ng Peak Realm. At kahit na magsanib puwersa pa ang dalawa, ay hindi niyo ako matatalo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung sa tingin ba ng matandang monghe ay nasa kanya na ang kapangyarihan ng ikapitong yugto ng Immortal Realm. Dahil isa lang itong tanga na umaasa sa panlabas na puwersa. Mariin ding sinabi ni Li Yunfei na kapag nagsama silang dalawa para patayin siya, ay hindi ito karapat-dapat sa kanila na mawala ang hangal na ito. Ninas naman ang matandang monghe sa sinabi ng dalawa kaya naman sinabihan niya ang mga ito na masyado kayong mayabang. Sa galit ng matandang monghe ay nagpakawala siya ng kanyang atake sa dalawa. Sa lakas din nito ay agad na ginamit ng dalawa ang kanilang aura upang hindi sila mapinsala sa lakas ng pag-atake. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa umabot na ito sa ibaba. Ramdam ng mga tao sa ibaba ang lakas ng puwersang bumabagsak. Nag-alala din si Sword Ghost sa kanyang master dahil sa hindi niya inaasahan na malakas ang kalaban nila. Nakahit si Jiang Meng ay nag-alala din sa ating bida dahil sa ramdam nila ang matinding laban sa kalangitan. Ibinalik ang eksena sa kaganapan na kung saan makikita na nasira ang damit ng dalawa dahil sa lakas ng atake na kahit nagawa nila itong depensahan. Ngunit nanatiling tahimik ang dalawa habang kanilang pinagmamasdan ang matandang monghe. Sinabihan din ng matandang monghe ang dalawa na hindi niya magawang makahinga. At sa pagkakataong ding ito ay tapos na ang panahon ninyong dalawa. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay napangiti siya habang kanyang sinisira ang kanyang damit.
At pagkatapos ay kanya inilabas ang kanyang baluti. Habang si Black naman ay napapangiti ng malademonyo. Nagsaad din si Xiao Chen sa matandang monghe na ikaw ay orihinal na nalalabi ng sinaunang partido, at dahil nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay muli, dapat ay sinundan mo ang landas ng kabutihan at katwiran. Sa kasamaang palad, nabulag ka ng kasakiman at tinahak ang landas na hindi mo dapat tinahak. Napapikit naman si Li Yunfei dahil mukhang kailangan niyang hindi na makialam. Agad na din siyang umatras habang si Black ay ganun din ang ginawa. Sinabi din niya kay Xiao Chen na ang taong ito ay ipinasa na sa iyo, senior brother. Dagdag pa ni Xiao Chen sa matandang monghe na kasisimula pa lang ng kanilang panahon, ngunit ang iyong panahon ay ganap na matatapos na. Nang marinig naman ito ng matandang monghe ay galit niyang sinabi sa ating bida na huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako dapat ang naging pinakamataas na Diyos sa mundong ito, dahil biniyayaan ako ng magandang kapalaran at sinusuportahan ng mga makapangyarihang tao mula sa labas ng mundo. Dagdag pa niya habang naghahanda ng kanyang atake na ngayon ay mamamatay na ang Supreme Body Cultivation. Matapos ang kanyang paghahanda ay kanya nang pinakawalan ang kanyang atake. Hindi naman nabahala si Xiao Chen sa atakeng ginawa ng matandang monghe bagkus ay kanyang iniangat ang kanyang kamay upang pigilan ito. At nang makita naman ito ng monghe ay nagulat siya dahil sa walang kahirap-hirap lang na napawalang bisa ito ni Xiao Chen. Mayabang din na hinamon ni Xiao Chen ang matandang monghe na titignan nila ito ngayon, tinanong din siya ng ating bida na bukod sa Dragon Breath na ito, ano pa ang mga kakayahan na meron ito. Nanggalaiti naman ang matandang monghe sa mga sinasabi ng ating bida. Kaya naman agad niya itong inatake gamit ang kanyang butong pakpak. Ngunit sa bilis ng ating bida ay madali lang niya itong naiwasan. Muli namang naghanda ang matandang monghe ng panibago niyang atake dahil sa hindi noy gusto ang matalas na bungangan ng ating bida. Matapos din ang kanyang paghahanda ay agad niya nang pinakawalan ang kanyang atake. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang ginawang atake ng matandang monghe na parabang pinipigilan siya nitong makaalis sa kanyang pwesto. Ngunit nanatili lamang siyang kalmado dahil wala namang problema ito sa kanya. Samantala inilabas naman na ng matandang monghe ang isang artifact na naglalabas ng kakaibang aura. Sinabi din niya na ang pestle na pumapatay ng demonyong ito ay hinagis mula sa extraterrestrial na makalangit na mga magic crystals, na may immortal na ranggo na 7. Kaya gaano man kalakas ang katawan ng ating bida, ay imposibleng mapigilan niya ito. Agad din niya itong inihagis patungo sa ating bida. At nang matapos niya itong may hagis ay agad niya ginawa ang kanyang kasunod na gagawin. Dahil dito ay naglabas ng maitim na aura ang kanyang artifact. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakalapit sa ating bida. Alam din ng ating bida na hindi niya ito maiiwasan kaya naman napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang malakas na suntok. Sa matinding salpukan ay nagkaroon ng malakas na impact sa kalangitan. Ngunit hindi dito natapos ang artifact dahil habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang pagbagsak nito. Dahil sa ibabaw nito ay namumuo ang isang demonic aura, at ilang sandali pa ay tuluyan ng namuo ang isang high-level demonic beast na tumutulong sa artifact. Namuo din sa kalangitan ang malaking imahe ng demonic beast na naglalabas ng mabigat na pressure. Habang nakikita ito ng mga cultivator ay nag-aalala sila sa ating bida dahil sa lakas ng kalaban nila. Kahit si Black ay sinabihan niya na si Li Yunfei na ang kalaban ng ating bida ay mabangis na halimaw na lubhang malakas. Inamin naman ito ni Li Yunfei na talagang masyadong malakas ang halimaw na ito, na mas malakas pa sa kapangyarihan ng matandang monghe. Lumapit naman si Xiao Hong at kanyang sinabi na isa itong nakakakilabot na halimaw, at isa rin itong napakalakas na presensya sa labas ng domain. Ang sadistikong hayop ay may malupit na ugali at hindi natatakot sa sakit, na ginagawa itong napakahirap harapin. Muli sinabihan ni Black si Li Yunfei na kailangan na nilang gumalaw. Ngunit seryosong sinabi ni Li Yunfei na kung kikilos sila ngayon siguradong sisisihin siya ng kanyang senior brother. Kaya naman mas mabuting manuod na lamang sila ng tahimik. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida.
Ibinalik ang eksena sa nagaganap na laban na kung saan sinabi ng matandang monghe sa ating bida na ang Demon Slayer na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga panlabas na mabangis na hayop. Nilabanan mo lang ang pamatay ng demonyong halo, at ngayon wala ka ng kapangyarihan, kaya titignan niya kung paano nito malalabanan ang mabangis na hayop na ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na tila sumuko ka na sa kapangyarihang dala ng labas ng mundo. Ngunit nakalimutan niya na bilang isang mandirigma, ang sariling cultivation ang pinakamahalaga. Mariin namang sinabi ng matandang monghe na ang kapangyarihan ay kapangyarihan at wala itong kinalaman sa anuman. Matapos din siyang magsalita ay agad niya nang kinontrol ang Fierce Beast. Dahil dito ay agad na umatake ang Fierce Beast sa ating bida, ninas naman si Xiao Chen dahil sa pag-atake na ito. Habang ang matandang monghe naman ay tuwang-tuwa sa kanyang nakikita at inutusan pa niya ang kanyang Fierce Beast na kainin nito ang ating bida. Agad naman na umatungal ito bilang pagtugon nito sa utos ng matandang monghe. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay ginamit niya na ang kanyang buong lakas upang makagawa ng malakas na atake. Nang makita naman ng Fierce Beast ang aurang lumabas kay Xiao Chen ay bahagya siyang kinilabutan dito. Ngunit huli na dahil sa gumawa na ng atake ang ating bida para mapigilan siya. Nagalit naman ang matandang monghe dahil sa nakita niya na nag-alangan ang Fierce Beast kaya naman sinabihan niya ito na basurang material ano ang kinakatakutan nito. Habang lumalabas ang matinding aura ng ating bida ay makikita sa Fierce Beast na natatakot na ito. Tinuwanan naman ni Xiao Chen ang matandang monghe at sabay niyang sinabihan ito na kung ito na ba ang tinatawag nitong extraterrestrial ferocious beast. At tila hindi sapat ang impormasyon sa mga panlabas na puwersa. Nanggalaiti naman sa galit ang matandang monghe sa sinabi ng ating bida. Kaya naman naghanda siya upang gumawa ng malakas na atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya itong inatake si Xiao Chen habang kanyang sinasabi na Supreme Body Cultivation. Ngayon ay gagamitin niya ang kanyang martial arts na kasanayan upang patayin ito. Ngunit sa kanyang sinabi ay tinuwanan lang naman siya ng ating bida. Kaya bago pa man tumama ang atake ng matandang monghe ay ginamit na ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na kung tawagin ay Sky Howls. Nagulat naman ang matandang monghe nang kanya itong maramdaman. Ngunit ang kanyang gulat ay napalitan ng malaking pangamba nang tumama na sa kanya ang atakeng ito. At habang nawawala ang malakas na atake ay nagtataka ang matandang monghe sa nangyayari. Kanya ding sinabi na nagawa nitong wasakin ang kanyang Heavenly Level Ultimate Palm Technique sa pamamagitan lamang ng paggamit ng Earth Level Martial Art na mga kasanayan. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sinabi niya na ito kanina na ang pinakamalakas na aspeto ng warrior ay laging nasa kanilang cultivation. Na bagamat ginamit mo ang panlabas na kapangyarihan upang piliting iangat ang iyong sarili sa immortal na ikapito, ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay hindi dumaan sa milyon-milyong pagsubok at kapigatian. Natatawa ding sinabi ni Xiao Chen na kaya naman paano naman ito may kukumpara sa kanya. Galit namang sinabi ng matandang monghe na imposible. Dahil walang magawa sa iyo ang martial arts ng Tianjia, kung gayon ay gagamitin niya ang ibang paraan. Agad niyang inihanda ang kanyang gagawing malakas na atake at lumabas sa kanyang likod ang maraming formation. At habang tumatagal ay dahan-dahan na nag-iisa ang formation na ito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nag-isa sa kanyang likuran, kanya ding sinabihan ng ating bida na hindi niya alam kung mapipigilan nito ang kanyang galaw na ito. Kasunod noon ay agad niya nang pinakawalan ng kanyang atake na sinamahan ng artifact at nawasak na din ang formation sa kanyang likuran. Sinabihan din niya si Xiao Chen na titignan nila kung paano nito magawang wasakin ang pinagsamang atake ng artifact. Lumabas naman ang Heavenly Way dahil sa kanyang naramdaman na labag sa kalangitan. Ngunit nang mapansin niyang hindi niya ito kaya, ay agad na siyang umalis at hinayaan ang dalawa na magpatayan. Mayabang din na ipinagmamalaki ito ng matandang monghe na kung nakikita na ba nito ang pinagsamang atake, na kahit ang Heavenly Way ay hindi ito nagawang pigilan. Ngunit nakangiti namang sinabihan siya ni Xiao Chen na inaamin niyang malakas ito, na karapat-dapat sa kanyang mga pagsisikap. Kasabay ng pagsiseryoso ng ating bida at ang paglabas ng Scorching Sun sa kanyang likuran. Gamit ang kapangyarihan ng Scorching Sun ay pinagsama niya ito sa kanyang aura upang makagawa ng malakas na atake. Sa lakas ng pinakawalang atake ng ating bida ay nagkaroon ng unti-unting paglabas ng bitek sa artifact. At ilang sandali pa ay bigla na lang itong nawasak at nauwi sa maraming peraso.